Ngayon po ba, masasagot nyo na kung ano yung purpose ng nangyari? Nung time po na nasa burol pa, ilang days na nakalipas na sa burol, marami nang tumatawag sa kapatid ko kasi ako po hindi muna ako humawak ng cellphone. Yung kapatid ko mga tumatawag sa kanya, nagmi-message, na nagpapasalamat sila na ito daw yung pinagdadaanan nila, pero dahil daw napakinggan nila yung message ng Panginoon, andin sa akin, nagkaroon sila ng hope. Tapos, tinitingnan ko yung family ko at saka yung mga kasama ko namatay. Sabi ko, grabe naman kayo. Nung nabubuhay kayo, kasama kayo sa gawain. Pero ngayon na nakahiga kayo, nasa ministry pa rin kayo. Kasi nung time po ng Miss Tony, nakalive po kasi yung burol nila. So marami pong nakapakinig pala nung testimony namin, saka yung pag-share ng mga evangelist namin, mga pastor, yung message na ang kamatayan ay hindi katapusan, hindi wakas, kundi ito nga yun. Yung tulad sabi ko po, simula pa lang ng buhay, wala hanggan. So maraming nagkaroon ng nagising ulit. So sabi ko, wow, naano ko na. Panginoon, naunawaan kita. Lalo na po nung time na umuwi ako, nung time na nag-open ako ng cellphone. Actually po hanggang ngayon, hindi ko pa sila naubos basahin, Miss Tony. Kasi once na binabasa ko po siya, tumutulo talaga po ako. Umiyak ako. Ano po yung mga mensaheng nakukuha nyo? Ito yung isa sa mga mensahe na nagbigay sa inyo ng kaliwanagan kung ano yung purpose ng nangyari sa buhay ninyo. Isa sa mga nagbigay. Isa sa mga mensahe ay, gusto ko lang magpasalamat. Salamat nang mapanood ko ang interview mo. I was on my lowest point in life. Kahit mapahanggang ngayon, pero kahit paano, nabago ng interview mo ang mga tumatakbo sa isip ko na mga time na yon. You lift me up when I was just about to end my daughter and my life. Nawalan ka, pero hindi mo alam, may nasagip kang dalawang kaluluwa. Someday, sana maging katulad mo rin ako sa pananampalataya sa Diyos. Mabuhay ka, brother. Tuloy ang buhay sa paglakad kasama ang Panginoon. Doon ko po nakita kung gaano kabuti ang Panginoon. Na pwede tayong gamitin upang mabigyan ng pag-asa yung Ibang tao. Kaya hindi lahat ng nangyari ay masabi na ay sa walang kabuluhan. Basta ibigay lang tayo natin sa Panginoon. Kahit yung kamatayan natin ay magiging mas makabuluhan.